Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Melencio. Taong 1963, Laur, Nueva Ecija. Nakasanayan na ni Melencio ang tumungo sa kakahuyan kapag wala siyang trabaho. Sa halip na ito ng araw na yun sa pamamahinga, pinipili niyang ilaan ito sa pangangaso upang makakain sila ng karne ng libre. Naisip niya kasing mas mainam na ito kaysa naman bumili sa merkado. Bukod sa sayang ang pera, alam din niyang hindi yun sapat para sa kanilang lahat. Dahil dito, nagdesisyon siyang mangalap ng mga ligaw na hayop. Bagaman may mga pagkakataong wala siyang nakukuha, kalimitan nakakahuli siya ng baboy ramo at mga usa. Ang karne namang nakukuha niya rito, tumatagal ng halos 2 hanggang 3 linggo. Ayos na yon para kay Melencio. At kahit hindi niya sabihin, aminado siyang malaki ang naibibigay nitong ginhawa sa kanila. Marami-rami na rin sila noong naiipon sa kabila ng kakarampot niyang kita sa pagkakargador sa baryo ng mga kopra. Lumipas ang mga buwan at taon, hindi niya napansin na tila bang nakasanayan na niya ang ganoong gawain. Kampante naman siya noong pumapasok sa mga kakahuyang malapit sa kanila. Gawa ng bukod sa ligtas ito, hindi rin yun gaanong masukal. Ngunit dumating ang isang araw na may nakita siya roong isang bagay na nakapagpabago ng kanyang buhay. Base sa salaysay ni Melencio, magbabandang 12:00 ng hapon ng araw ng Miyerkules, habang binabaybay niya ang daan papaloob ng gubat, napansin niya ang mga puting ibon na umaawit sa mga sanga ng puno. Maganda rin ang klima noong mga oras na yon. At maya't maya ang pag-ihip ng napakalamig na hangin sa buong paligid. Unang beses niya itong naranasan, kaya naisip niya na baka meron doong isang banal na nilalang ang nagpaparamdam. Likas na kasi para sa kanyang maniwala sa mga ganoong bagay, at anya, isa yun sa mga naging daan para respetuhin niya ang kapaligiran. Naniniwala siya sa hagupit ng kalikasan, gayon din sa galit ng mga nilalang na kaisa nito. Ang mga ganun niyang paniniwala ang nag-uubliga sa kanya na maging magalang kapag nangunguha ng mga bagay sa loob ng gubat. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang pagtahak ni Melencio ng daan, hanggang sa napadpad na nga siya sa pinakagitna nitong bahagi. Pagsilay naman niya sa paligid, mas lalo niyang naramdaman ng matinding paggaan ng hangin na parabang malapit na siya sa kanyang hinahanap. Dala naman ang kuryosidad niya, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may nakita siyang lumang rebulto ng isang taong nakaupo sa isang maliit na umbok ng lupa. Nililimliman ito ng malalapad na dahon ng talisay, at sa paligid nito may 3 puting kandilang nakasindi. Habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, may napansin siyang kakaibang ningning sa likod ng ulo nito, kalakip ng isang purong liwanag na nagmumula sa kanyang noo. Maamo ang mukha ng rebulto, at base kay Melencio, may hahalin tulad mo ito sa taong nakamit ang rurok ng kaalaman at kaunlaran ng espiritual na katangian. Simple at elegante rin ang suot nito, na pawang gawa lamang sa normal na tela. Magmula nang makita niya ang bagay na yon, hindi na roon naalis ang kanyang atensyon. Sa hindi malamang dahilan, tila bang may kung anong puwersa ang umuudyok sa kanya na doon ay lumapit. Kalaunan, napansin na lamang ni Melencio na nasa harapan na pala siya ng bertud. Pagsilay niya rito ng malapitan, isang presensya ng kabanalan ang sumambulat sa kanya, at sa hindi malamang dahilan, napasubasub siya mula sa kanyang mga paa. Maya-maya pa, lahat ng mga kasalanan niyang nagawa sa buhay niya, isa-isang nagbalik sa kanyang alaala. Habang sinasariwa niya ang mga ito, nakakaramdam siya ng kakaibang paglinis sa kanyang kaluluwa. Di nagtagal, gumana ang kanyang pakiramdam. Lahat din ng mga naalala niya nawala na lang bigla. Matapos nun,
may isang tinig ang bumalot sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Kunin mo ang batong nasa noo ko. Kunin mo." Nang marinig naman yon ni Melencio, dali-dali naman siyang tumayo, sabay marahang lumapit sa rebulto. Pagsilay niya rito ng malapitan, tumambad sa kanya ang isang dilaw na bato na may hugis pahaba. Ayon sa kanya, para itong isang kristal na sinadyang lilukin sa ganoong itsura. Napansin din niyang ang liwanag na nagmumula rito ay galing lang din sa sikat ng araw na direkta roong tumatama. Paghawak niya sa bato, laking gulat na lamang niya nang bigla niya itong mahugot ng walang kahirap-hirap mula sa noo ng rebulto. Matapos nun, biglang nandilim ang kanyang paningin kasabay ng mabilis na paghiwalay ng ulirat sa kanyang katawang lupa. Paggising naman ni Melencio, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labas ng kakahuyan. Wala mang nahuli noong araw na yan. Tila bang nawala sa kanya ang mga alalahanin ukol sa pagkaing maidadala niya sana para sa kanyang pamilya. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang mapansin niyang papasapit na ang dapit hapon, dito na siya nagdesisyong maglakad papauwi. Pagdating naman niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang pamilya na masayang naglalaro sa labas. Dala ng kanyang pag-aalala, tinanong niya ang mga ito kung ano ang kinain nila sa pananghalian. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, inilahad nito sa kanya na may naghatid sa bahay nila ng 1 kilong karne at kalahating sako ng bigas. Tinanong pa nila ang pangalan ng taong yon pero hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye. Dagdag pa ng kanyang asawa, para itong anghel na lumapit upang isalba ang kanilang mga buhay. Dahil sa sinabi nito, nagdulot naman ito ng matinding palaisipan para kay Melencio. Alam niya kasing ganid ang mga tao sa baryo, lalo na yung mga mayayamang kumakamkam ng maraming salapi. Sa isip-isip pa niya na, paano nangyari ang bagay na yan, gayong isang hampas lupa lang naman sila sa paningin ng nakararami. Subalit sa kabila ng kanyang mga naisip, pinili na lamang niyang sumang-ayon sa mga istoryang kanyang narinig. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang kanilang ordinaryong buhay. Habang siya ay nasa trabaho, abala naman sa pagtatanim ng gulay ang kanyang mag-iina. Kinahapunan pag-uwi niya, sasalubungin siya nito ng masaya, kasama ang meryendang pinaghirapan itong gawin. Paulit-ulit ang naging takbo noon ng kanilang buhay hanggang sa hindi nagtagal, may naramdaman siyang kakaibang presensyang umaaligid sa kanilang tahanan. Mga matang gabi-gabing tumitingin at mga nilalang na parang gustong pumasok sa loob. Dala ng matinding pagkabahala, hindi niya maiwasang kumonsulta sa mga kilalang albularyo sa lugar nila. Pagbisita naman niya sa tahanan nito, una nitong napansin ang batong nasa loob ng habak niya. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit nakatago ito sa kanyang salawal, nalaman ng manggagamot ang tungkol dito. Inabisuhan din siyang ilabas ang karga niyang yun pero tinutulan niya ito. Anya, pumunta siya roon para magtanong ukol sa mga nangyayari, kung kaya't mas mainam na sagutin na lamang nito ang mga bagay na nais niyang malaman. Dagdag pa niya, ito lang din ang pakay niya at wala ng iba. Nang marinig naman ng manggagamot ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapangiti habang nakatitig sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang aking naging asal. Naintriga lang talaga ako sa dala mo. Matapos nitong makapagsalita, dito na inilahad ng matanda ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, pangkaraniwan lang na maranasan niya ang ganon, lalo pat unti-unti nang nagigising ang tangan niyang karga. Ano man ang taglay nitong abilidad, nasisiguro nitong napakalakas nito sa puntong nagiging banta na yon sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa.
Dagdag pa nito na kinakailangan din niya yung pakaingatan ng husto dahil marami ang maghahangad na wasakin nito. Pagtatapat pa ng matanda, na base sa bakas ng naiwang amoy sa katawan niya, mga kaluluwa at aswang ang nandidiskita sa tahanan nila. Kung wala siyang gagawing aksyon, may posibilidad na lumala ang mga nangyayari. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yun obligado siyang pakiramdaman ng kanyang karga upang malaman niya kung ano ang mga kakayahan nito sapagkat hindi titigil ang mga nilalang nang hindi siya napapabagsak. Nang marinig naman ni Melencio ang sinabi nito, nagdulot ito ng matinding alalahanin para sa kanya. Nang mapansin naman ito ng manggagamot, sinubukan itong kunin ang karga niya kapalit ng kanilang kaligtasan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mukha ng matanda, nararamdaman niya ang masama nitong binabalak. Hindi niya mawari pero may kung ano sa kalooban niya ang nagsasabing di ito katiwa-tiwala. Dahil sa ganoong kutob, nilayasan niya ito ng walang sinasabi. Pag-alis niya sa bahay ng matanda, diretso naman siyang umuwi sa kanila. Habang binabagtas niya ang daan, maraming tao siyang nakakasalubong na parabang may masamang paghinga. Yung iba sa mga ito nakatalukbong pa ng itim, habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Bagaman hindi ito nakakalapit, ramdam niya ang matindi nitong pagkasindak sa tangan niyang gamit. Maya-maya pa, pagka-uwi naman niya, marami siyang nakitang mga taong nakatayo malapit sa isang maliit na burol, ilang metro lang ang layo mula sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Nang mapansin naman ito ni Melencio, dito na mas lalong lumakas ang kanyang kutob na hindi siya tatantana ng mga ito. Sa mga sandaling yun, inaasam niya na talagang makipaglaban pero alam niyang hindi niya ito basta-bastang magagawa lalo pat wala siyang karanasan. Bago pa man sumapit ang dapit hapon, ginugol niya ang nalalabi niyang oras sa paghahasa ng mga panggapas. Nagsunog na rin siya ng balat ng nyug sa paligid bilang pantaboy sa mga ito. Bagaman epektibo ang nakakasulasok na usok, nagtagal lamang ito ng ilang oras. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, nang maabo na ang balat ng nyug, dito na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula nang umalulong ang mga aso na alaga ng kanilang mga kapitbahay. Lumakas na rin ang simoy ng hangin at sa bawat pagtama nito sa kanilang dingding, naglilikha ito ng mga kakaibang bulong na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabahala. Maya-maya pa, dito na niya narinig ang mga mahihinang lagabog sa likod ng bahay nila. Ayon kay Melencio, na ang bahaging yon ng bahay nila nakaharap sa malawak na palayan. Marami rin doong namumuhay ng mga puno ng nyog kasama ng iba't ibang halaman. Dagdag pa niya na nagsisilbi yun doong tapunan ng basura kaya madalang nila ito doon kung puntahan. Dito rin nakatayo ang kanilang palikuran at kusina kaya may mga parte rito na may malalaking siwang para tapunan ng pagkain at iba pang mga bagay na hindi na nila mapapakinabangan. Sa pagtagal ng mga ingay na kanyang naririnig, hindi niya mapigilang lumapit. Paghawi naman niya ng kurtina, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga nakatumpok na itim na putik. Alam ni Melencio na nagmula ito sa labas ng bahay nila dahil nung nasipat niya ito, hindi pa rin tumitigil ang pambabato. Sinong nandyan? Ina ninyo! Umalis na kayo rito sa pamamahay ko kung ayaw niyong pagtatagain ko kayo! Pagkasigaw naman niya, may narinig siyang hagik-gik ng iilang mga kababaihan. Napansin din niyang nagmamadali itong lumayo hanggang sa hindi na niya narinig pa ang mga yapak nito. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang pumanhik sa labas ng bahay para tingnan kung sino ang mga ito. Pagdating niya sa likurang bahagi, napansin niyang tahimik naman ang paligid. Ang kaso lang, pagbaling niya ng tingin sa burol na malapit,
Dito niya nakita ang 7 kataong may mapupulang mga mata. Bawat isa sa mga ito nakatitig ng maigi sa kanya, na parabang siya ang nag-iisa nitong pakay sa lugar. Nang mapagtanto naman ito ni Melencio, agad siyang bumalik sa loob ng bahay para kunin ang 2 panggapas na hinasa niya. Matapos nun, direkta niyang pinuntahan ang mga nilalang, ngunit bago pa man siya makalapit sa burol, nasipat niyang nagsipulasa na ang mga ito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, minabuti naman niyang bumalik na sa bahay. Pagsarado niya ng pinto, napangiti na lamang siya habang iniisip ang tungkol sa mga bago niyang pagkakaabalahan. Napagtanto niyang maaari niyang magamit sa mga ito ang kasanayan niya sa pangangaso. Ang ganoong posibilidad ang mas nag-udyok sa kanya na makipaglaro sa mga ito. Ilang araw pa ang lumipas, pinag-aralan niya ang oras ng pagpaparamdam ng mga nilalang. Sa loob ng 1 linggo, nalaman niyang 9:00 hanggang 10:00 ang pagbisita nito kapag umaga. Kapag hapon naman, nagsisimula ito ng 2:00 hanggang 6:00. Dahil sa kanyang mga nalaman, napagtanto niya ang oras kung kailan niya ikakalat ang mga gagawin niyang bitag. Para naman manatili ang kawalan nito ng ideya sa mga plano niya, sa loob niya ng bahay ginawa ang mga bitag. Kapag ikinakalat niya ito sa paligid, sinisiguro niyang walang butas ang bayong na paglalagyan niya ng mga ito. Maaari kasing wala roon ang mga nilalang, pero nagmamasid sa kanya ang mga iniwan nitong alaga. 3 araw lang ang dumaan, nakahanda na ang lahat. Kinagabihan, siya na mismo ang nagpain sa kanyang sarili. Alam niya kasi na sa pamamagitan nito, lalabas ang mga nilalang na may matinding pagmamalabis na paslangin siya. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, unti-unti na nga itong nagpakita sa kanya. Sa mga sandaling yan, pawang pisikal niya lang nakakayahan ang kanyang inaasahan. Hindi rin niya gaanong pinapansin ang batong nakuha niya dahil ang akala niya wala itong pakinabang. Ngunit nang masipat na niya ang kabuuan ng mga nilalang at makita ang nakakasindak nitong mga anyo, nakaramdam siya ng matinding kilabot na buong buhay niya hindi niya pa naranasan. Imbis na magawa ang kanyang plano, pinanghinaan siya ng husto sa puntong pawang panginginig na lamang ng kanyang mga tuhod ang kanyang naramdaman. Sa paglapit naman ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, unti-unting naging blanko ang kanyang isip. Gusto niya naong kumilos pero hindi niya ito magawa. Pakiramdam niya, hindi sumusunod ang katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makalapit na sa kanya ang mga aswang, dito niya nasipat ng malapitan ang mga mahahaba nitong pangil at mga kukong halos 1 dangkal ang haba. Di lang yun, nakakasulasok din ang amoy nito, kaya habang nakatayo siya sa harapan ng mga nilalang, ramdam niya ang pag-usog ng kanyang sikmura. Maya-maya pa, pagsilay niyang susunggab na ang isa sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang kakaibang presensyang biglaang bumalot sa kanyang katawan. Imbis na mapakaripas ng takbo itong si Melencio, mabilis niyang hinugot ang kanyang panggapas sabay salubong dito. Nang magpang-abot na silang dalawa, napansin niya ang kakaiba niyang lakas na halos mangibabaw sa kanyang kalaban. Ilang beses pa itong sinubukang tapatan ng aswang, ngunit dumating sa puntong napaluhod na rin ito sa lupa. Pagsilay naman ng iba pa nitong kasama, napilitan na rin yung tumulong, ngunit ganun din ang kinahantungan nila. Kung lakas lang ang pag-uusapan, walang duda na siya ang nangingibabaw. Nang mapagtanto naman ito ng mga nilalang, gumamit na ito ng mga sandata para tapatan siya. Sabay-sabay na rin yung umatake hanggang sa magtamo siya ng mga malalalim na sugat sa kanyang katawan. Pagsilay naman niya rito, di niya maiwasang umatras, dala ng matinding pagkabahala sa kalagayan niya. Naisip niya kasing kapag nagpatuloy pa ang ganoong pangyayari, hindi malabong mamatay siya. Nang mapansin naman ng mga aswang ang kanyang pag-atras, dito na yun nagpatuloy sa pagsugod para sukulin at paslangin siya sa lalong madaling panahon.
Dahil dito mas lalo naman siyang nalagay sa mapanganib na sitwasyon hanggang sa mapansin niya ang pag-init ng batong nasa loob ng kanyang habak. Sa isang iglap, bigla naman siyang naglaho sa lugar kung saan siya naroon, kasabay ng paglapag niya sa sahig ng bahay nila. Matapos naman niya itong masilayan, nagdulot ito sa kanya ng matinding pagtataka. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang mag-iina na may daladalang gasera. Nang masipat naman ito ang kanyang kalagayan, agad naman yung napatanong ukol sa kung ano ang nangyari. Subalit sa halip na sumagot itong si Melencio, pinili niyang unahin na muna ang paghingi ng tulong dito. Dahil sa malalim niyang sugat, inabot siya ng halos 3 linggo para gumaling. Sa loob ng mga araw na yon, walang patid ang naging pagbisita ng mga nilalang sa kanya. Gabi-gabi rin itong nagbabato ng mga putik sa loob ng bahay na para bang gusto sila nitong ilibing ng buhay. Nakakagalit man ang akto ng mga nilalang, sadyang wala siyang magagawa para pigilan ito. Pagdating naman sa puntong gumaling na siya ng tuluyan, dito siya nagdesisyong magsanay. Sa tagal kasi ng pagpapagaling niya, nanatili pa rin sa isip niya ang mga nangyari noong gabi. Malakas ang kanyang kutob na magagawa niya muli ang abilidad niyang yon kung muli niya itong susubukan. Dahil sa ganoong kaisipan, hinintay niyang manumbalik ang kanyang lakas. Nang makamit na rin niya ito, pansamantala niyang iniwan sa kanyang mga kadugo ang mag-iina niya para magsanay. Naisipan niyang bumalik sa kakahuyan kung saan naroon ang rebulto. Ramdam niya kasing mas malakas siya kung didikit siya rito habang nasa kasagsagan ng pagsasanay. Sa pagdating naman ng araw ng kanyang pag-alis, matapang naman niyang tinahak ang daan patungo sa lugar. Hindi naglaon nang makabalik na siya sa pinaglalagyan ng bertud. Muli niyang naramdaman ang sariwang hangin na matagal na panahon na niyang hindi nararanasan. Pag-upo naman niya sa harapan nito, nanalangin siya ng bahagya upang magkaroon siya ng kaliwanagan sa kanyang sarili. Alam niya kasing sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng dagdag karunungan ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Matapos naman niya itong maisakatuparan, bitbit ang kanyang panggapas, sinubukan niyang magputol ng mga sanga sa iisang tagaan lang. Ayon kay Melencio, 1 buwan niya itong ginawa bago niya ito na perpekto. Nang mapag-husayan na niya ang ganoong abilidad, dito niya sinimulang gawin ang pagtalon sa mga lugar. Naisip niya kasing yon ang pangunahing abilidad ng bato, ngunit nagkamali siya. Lingid sa kanyang kaalaman, isa lang ito sa 1,000 kakayahan ng batong kanyang nakuha. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasanay, marami na siyang nakamit na abilidad. Naging madali na rin din para sa kanya ang paglundag sa mga lugar gamit ang lagusan na parabang isa lang itong normal na kakayahan. Maliban dito, nagagawa na rin niyang ibalik sa kanyang palad ang armas na hindi niya na ito hinahawakan. Unti-unti na rin siyang naging mahusay pagdating sa paggamit ng kabal at iilang mga engkantasyon na pipigil sa kilos ng kanyang mga katunggali. Hindi lang yon, nagkaroon na rin siya ng kakayahan na makausap ang espiritual na wangis ng rebultong pinagkunan niya ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, nakatira ito sa isang dimensyon na pinalilibutan ng mga alapaap. Normal na tao lang din ito kung titingnan, subalit ang karunungan nito ay tila bang walang limitasyon. Sa pamamagitan lang din ng mga talinhagang sinabi nito sa kanya, napalakas niya ng husto ang kanyang mga abilidad hanggang sa maabot na nito ang rurok. Pagramdam naman niyang handa na siya, nagdesisyon na siyang bumalik sa baryo. Bitbit ang kanyang mapurol na panggapas, diretso siyang pumanhik sa kanilang tahanan. Pagdating naman niya rito, tumambad sa kanya ang parte ng kusina nito na natabunan na ng mga putik. Napansin din niyang binalot na ng mga damo ang kanilang bakuran, indikasyon na wala na roong bumibisita at tumitira.
Nakakapanlumo mang makita na nasa ganoong estado na ang mga pinaghirapan niya. Di naman yun naging daan para siya ay masindak at panghinaan. Sa halip, ginamit niya ang panlulumong yon bilang langis ng kanyang galit. Pagsapit naman ng hapon, matyaga siyang naghintay sa pagbabalik ng kanyang kalaban. Aminado naman siyang naroon pa rin ito, lalo pat matindi ang paghahangad nito sa tangan niyang karga. Maya-maya pa, pagbalot naman ng kadiliman sa buong kalupaan, dito na unti-unting nag-iba ang simoy ng hangin. Pagbaling niya ng tingin sa burol, nakita niyang nakatayo mula sa tuktok nito ang mga nilalang na kanyang hinahanap. Kapansin-pansin din ang galit sa kanilang mga muka na parabang matagal na panahon na itong naghanap sa kanya. Nang masipat naman ito ni Melencio, agad naman siyang lumundag sa lagusang ginawa ng kanyang isipan, sabay tapyas sa ulo ng isa sa mga nilalang. Matapos niya itong gawin, tinaga niya pa ng paulit-ulit ang katawan nito kahit wala na yung buhay. Dahil sa kanyang ginawa, bahagya namang napaatras ang mga kalaban niya, bakas ang matinding pagkagulat sa kanilang mga muka. Yung isa napatanong pa sa kanya kung anong ginawa niya, ngunit sa halip na sumagot, tinawanan lang niya ito. Pagseryoso naman ang kanyang muka, dito na siya nagsimulang magwika ukol sa nais niyang gawin sa mga nilalang. Matagal ko kayong pinaghandaan, kaya ngayong alam ko na ang lahat. Huwag niyo akong bibiguin. Ipakita ninyo ang husay niyo at nang magkaalaman tayo. Pagkasambit naman niya sa mga katagang yon, sa kumpas ng kanyang kamay, hinili niya papalapit ang isa sa mga kasamahan nito. Dahil sa lakas ng puwersa, wala itong nagawa kundi ang madarag papalapit sa kinatatayuan niya. Paghawak naman niya sa leeg ng nilalang, agad niya roong itinarak ang dulo ng kanyang panggapas, sabay angat nito hanggang sa mahati sa dalawa ang nilalang. Matapos niya itong gawin, ramdam niya ang takot ng mga natira, sa puntong napilitan na itong dumistansya sa kinaroroonan niya. Pagbaba naman ito sa burol, dali-dali yung nagpalit anyo hanggang sa nagsimula na itong magliparan sa paligid. Sa sobrang bilis ng mga ito, naapektuhan ito ang simoy ng hangin sa lugar. Alam ni Melencio na meron itong binabalak na kakaiba, kaya minabuti niyang manatili sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, nagsimula ng bumulusok ang mga ito papalapit, kasabay ng walang patid nitong pag-atake. Ngunit sa kabila nito, bigo silang mabasag ang hindi nakikitang harang na pumapagitan sa kanila. Napansin din ng mga nilalang na habang lumalapit sila kay Melencio, bumabagal ang kanilang pagkilos. Ang ganoong abilidad na ipinamalas nito ang naging daan para magawa sila nitong maunahan. Hindi nagtagal, dalawa na lamang sa grupo ng mga aswang ang natira. Pagramdam naman ng mga ito na dehado na sila sa laban, sinubukan na nilang lumayo sa taong ilang buwan na nilang hinahanap. Ngunit, pag sila'y naman nila rito, nakita nila itong naglalakad habang naliligo sa dugo ng kanilang mga kasama. Nanlilisik din ang mga mata nitong nakatitig sa kanila, na animoy wala sa bokabularyo nito na patakasin sila ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti namang napansin ng mga aswang ang panginginig ng kanilang mga tuhod. Sinubayan din ito ng pagblangko ng kanilang mga isipan, dala ng matinding takot. Dahil sa pangyayari, hindi na namalayan ng dalawa na nakabalik na pala sila sa orihinal nilang mga anyo. Nang masipat naman niya ang wangis nito, dito niya napagtantong kababaryo niya lang pala ang mga nilalang na yon. Para malaman ng totoo, minabuti niya itong kausapin ng may paninindak. Yung unang nilalang na kanyang natanong, tila bang naging matigas sa pagsabi ng katotohanan. Nang maramdaman naman niyang pinapaikot lang siya nito, di na siya nang hinayang na pugutan ito ng ulo. Makinig ka ng mabuti. Hindi ako may kailangan sa iyo kundi ikaw ang may kailangan sa akin. Ang pabor na ginawa ko ngayon ay para madugtungan ang buhay mo. Kung hindi ka susunod, wala akong magagawa kundi ang hihatid ka rin sa hukay.
At sino man ang utak ng misyong ito, nasisiguro kung mahahanap ko rin siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, iisang tao lang ang itinuro nito at yun ay walang iba kundi ang albularyong minsang nakatunog sa karga niya. Pagkakumpirma naman niya rito, dali-dali naman niya itong pinuntahan at sa pagsapit ng hating gabi, pinugutan niya ito ng ulo sa loob mismo ng pamamahay nito. Matapos niya itong gawin, bumalik siya sa kinaroroonan ng nilalang para ibigay ang kalayaang inaasam nito. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkamatay ng albularyo sa lugar nila. Marami naghinagpis, maliban na lang sa kanilang pamilya. Magmula noon pinuno, natahimik na rin ang buhay nila Melencio. Sa hindi malamang dahilan, tila bang pinapangilagan na rin siya ng mga nilalang sa kanilang baryo. Pabor naman ito para sa kanya, lalo pat nangako siyang gagamitin niya lang ang kanyang abilidad para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa kakahuyan ng walang nakakaalam. Di man siya kilala ng karamihan pero kumbinsido ang kanyang mga anak na ang ama nila ay kabilang sa mga mataas na antas ng antingero.